Makakausama po natin ngayong gabi si former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Sir, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Attorney. Hi, Maricel. Good evening. Magandang gabi, Chiki. Magandang gabi sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo. Attorney, una sa lahat, hingan po namin kayo ng reaksyon dun sa lumabas na post ni Ramon Tulfo sa kanyang Facebook account saying na isa kayo doon sa mga nasa likod ng planong destabilization laban po dito sa administrasyon. Ano pong masasabi niyo doon? Sincerely and legally, Maricel at Chiki, non-issue sa akin eh. I do not want to dignify at ayokong mag-deny dahil wala ako i-deny, ayokong umamin dahil wala ako aminin. This is a non-issue for me as far as I am concerned. Dapat ang tanungin talaga yung source, how credible is the source, at ano yung basihan niya. Mahirap yung you are guilty unless proven otherwise. Nagkakabaliktad eh. So, I made my live vlog kanina 5 p.m. At even before yung interview ninyo sa akin ngayong gabi, 2 days ago or 3 days ago, ako ay tumugon na. But in the manner ng aking pangungusap sa sambayan ng Pilipino. Ang sinabi ko riyan, ito ay katang-isip at produkto ng mga malisyosong pag-iisip. At ito ang tanging layunin lamang ay ilayo yung usapin sa malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon. And in my live this afternoon, ang sinabi ko talaga, corruption is destabilization. Whether corruption is happening in private, in the government especially, or in any simple homeowners association. Pag may issue ng corruption ang isang liderato ng kahit anong samahan, it will really cause instability doon sa mga namumuno. Lalo pa kung iniiwasan, nagtatakipan o hindi sadyang tinutugunan. Pero attorney, ang laging tinutugon po kasi ng Malacanang ngayon, si Presidente nga daw yung nagbulgar nitong sinasabing corruption sa flood control project. And of course, ang sinasabi nila, sila nga yung nagtayo ng independent commission to ensure na maiimbestigahan to. Aren't you satisfied with how the government is handling the issue? Bakit ba tayo umabot sa ganitong kalaking korupsyon? Hindi ba dahil meron na kaming oposisyon doon sa mga blanco sa Vice-Cam report noong 19 Congress? Hindi ba't noong January of this year ay nagsampa na kami ng kaso sa Korte Suprema? So I think we'll just set the record straight. It was not him ang nagbulgar nito. Ito ay matagal na naming sinasabi as early as 2024. And kung pwede niyong i-dig yung inyong mga, kung I'm sure you have a reporter there, when I filed my candidacy, noon pa lang, I'm not attributing anything nice or greatness to me, please, no. Pero doon pa lang sinabi ko na, tinanggap ko yung hamon na kumandidato bilang independent, bilang tunay na oposisyon upang ilunsad yung war on corruption. Noon pa lang meron na eh. Noong 2024 budget meron na eh. Di ba doon nga nila kinuha yung AKAP, yung AYIX na pinamumudmud para lang puwersahin yung huwad na People's Initiative? Buti na lang parang nangyayari ngayon, pumosisyon ng matibay. Yung sambayan ng Pilipino in one of the survey, I think it's Pulse Asia, feel free to correct me, 88% ng Pilipino nagsabi, no, huwag niyong pakialaman ang ating saligang batas, maging yan ay kahapon, ngayon, bukas at sa mga darating na panahon. No, may rejection eh. So umatras sila doon. And then what happened next? Pinepuwersa nila yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Sure, we are all for transparency, full accountability and justice. Pero ginamit nga ng mali uli yung pera doon eh. Di ba naglabasan din, no less than the ally of the current administration, si Congressman Toby Tiangco, in one of his many interviews, he said, yung mga pagpirma-pirma, linargahan ng pondo galing sa 2025 budget eh. Sinong pumirma ng 2025 national budget? Kung saan siksik, hitik, liglig, umaapaw
ang korupsyon at yung mga insertion. Okay. So, having said that, attorney, kayo po ba anong masasabi ninyo dito sa ginagawang hakbang ng government to address those issues? Halimbawa, yung sa budget na sinasabi nila hindi na yan mangyayari sa 2026. Yung sa corruption on flood control, nariyan ng ICI. The ICI, I personally, I speak as a lawyer, I speak as a Filipino. I do not have any reliance on ICI. Bakit? Lahat ng mga unang pinangalanan even the poster boy of Senator Ping Lacson ng kanyang una siyang naglahad ng kanyang privilege speech. May nabalitaan na ba kayo kung yun ay inimbitihan, kinasuhan o kung ano paman yung congressman ng 1st District, I think, of Oriental Mindoro, yung Arnel something, I forgot his name. But yung ginawa niyang poster boy, bakit nawala? Yun yung mga ating tinatanong Galit ang tao. Lalong nagagalit pagka alam mo ng harap-harapang ka linuloko through cover-up. Wag na, tama na. Di ba? Panagutin yung dapat panagutin. Kawawa naman, ibig ba nating sabihin? Walang halaga yung buhay ng mga namatay dahil sa baha as early as last year, yung 200 higit kumulang namatay sa Bicol, yung buhay ng 200 namatay sa Cebu, itong kakalapos na baha, yung itong mga namatay sa bagyong super typhoon, hindi lang yan. Yung mga ari-ariang nasira, yung mga kasangkapan, yung mga sasakyan, buti sana kung bayad na yon. Baka yung iba ron hulugan at nag-amortize pa. Buti sana kung mapapalitan agad, saan sila kukuha ng pambayad, lalo na kung ginagamit sa panghanap buhay. Ang hinihingi ko paulit-ulit, hustisya, transparency, and full accountability. Si Manny Bunuan, paano mo bubuhay ang investigasyon? Yung mismong kalihim, kung saan nagputukan ito, wala na Si Saldico, wala na Hindi ba kayo nagtataka, hindi lang si Saldico na wala? Pati yung kanya mga air assets nakalabas? Ano ito? Attorney, si Chicky Vergel, ito ngayon na-mention nyo po si Zaldico, no? Pwede po ba siyang pabalikin dito? Pwede po ba siyang, number 1, pabalikin dito? Paano po? Number 2, pwede bang kanselahin na yung passport niya sa puntong ito? Kasi merong mga nagsasabi, wala pa namang kaso. So, paano mo kakanselahin yung passport? Meron din mga nagsasabi na pwede yan, may paraan yan. At kung may paraan, paano po? Nakikita naman ninyo yung galit na ng tao may outrage na Di ba? Uunahin mo pa itong isang tao ito. Ginagawa naman nila yan sa lahat ng mga perceived critic or perceived opposition sa administrasyon kung ano ng pagpapakahirap o shortcut. Bakit ito hindi nila magawa ng paraan? Di ba? Meron naman siya abogado, sinagot naman ng mga abogado niya yan, and hindi rin naman ako ang prosecutor at hindi rin naman lalo ako abogado niya. So I'd rather not deal with those nitty-gritty ng kanyang yung legality at yung kanyang karapatan. But what I'm saying is, bago tayo umabot sa punto na nakalabas si Saldico, bakit nila pinalabas? Ilang beses nating sinasabi, dapat ipatawag niyo sa Senado. Anong sinasabi? We have to accord him interparliamentary courtesy. So sa Pilipino, wala ka respeto. Sa Pilipinong agrabyado, wala kang kortesiya. Yun ang ipaliwanag ninyo. Sinabi niyo po kanina, no, and I think you were referring to the Senate Blue Ribbon, yung sabi niyo po nga na puro cover-up. Tapos wala rin kayong tiwala dun sa ICI. Ang sinasabi po ng mga taga-ICI po ay magkakaroon naman daw sila ng live streaming kasi you're looking for transparency. So kapag po natuloy na po yan, yung live streaming na yan, okay na po ba sa inyo? Yung transparency dyan? Hindi. Bakit? Alam ninyo, alam ko kayo practitioner ng media, nasa media kayo. Importante ang perception. Pagka sa simula pa lamang, duda na sa iyong sambayan ng Pilipino, you honestly think, mabebenta pa nila kung anong gusto nilang ibenta. Magla-live stream ka, pagkatapos mong maipatawag na yung gusto sanang marinig at makita ng tao na kinakausap ninyo, ini-interview ninyo, yung demeanor ninyo at yung demeanor niya. Ngayon ka magla-live stream, Senate Blue Ribbon,
bakit hindi ipatawag yung lumabas sa affidavit ni Yusek Robert Bernardo, yung Yusek Trigib Olivar? Lahat tayo galit sa korupsyon, kahit kayong dalawa yan. Hindi nyo pa nahihipo yung inyong pinaghirapan monthly. Bawas na yung income tax ninyo eh. Tapos itong mga to nagnanakaw, finuflaunt ang kayamanan, ganun-ganun lang. He was identified, and I'm referring to Yusek Trigib Olivar. He was positively identified by Yusek Robert Bernardo in his affidavit. Sinabi ni Bernardo, nang hingi talaga ng listahan, 2.85 billion, at kung magkano yung listahan, yun ang naaprubahan, yun ang binigyan ng saro, ng ganoon kabilis. Sinabi din ni Yusek Bernardo, 15% of the 2.85 billion. Alam ba ninyo kung gaano kalaking 15% of 2.85 billion? That's almost 500 million pesos. Bakit hindi pinapatawag? And kinaladkad niya ang tanggapan ng Pangulo using the Office of the Executive Secretary. Di ba't mahalaga yun? Bakit hindi ipatawag? Okay, we get your point, attorney. So, if sabi nga po ninyo, mahalaga yung perception, and for you, yung ICI, hindi sila ganun ka-reliable, you think ICI should be abolished? And if that's the case, sino yung dapat na mag-handle ng investigation? Alam mo, nandiyan ang Department of Justice. Ang mangyari lang sana, totoong investigation. Panagutin na natin. Tatandaan ninyo, maraming buhay ang nangamatay dahil sa corruption na ito. Just now, please, ito baka natanggap nyo na rin. May nag-message, and I'll just banggitin ko lang Banggitin ko lang yung site para lang malinaw. Yung site niya is Batas PH. Ang dito nakakalungkot, DPWH official commits suicide amid flood control scandal. Kailan matatapos ito? 'Di ba? Kailan matatapos ito? At kung galit ang Pilipino, medyo kakaiba ka kung hindi ka galit sa nangyayaring lantarang korupsyon. Medyo kakaiba ka. Pero kung galit ka, normal na reaksyon. Bakit? Trillions of pesos ang nauubos eh. Inamin mismo ng First Engineering District Office ng Bulacan na lahat ng bidding ay rigged at lahat ng project ay substandard. You mean to say, even the public school buildings where our fellow men send their school children ay hindi safe? Magagalit ba tayo o dapat tayong matuwa? And dahil nabanggit nyo na po na marami naman talaga yung galit, hindi naman natin maikakailayan, kayo po ba iaasahan namin na makikiisa doon sa protest rally November 16 at saka yung end? 16 this- to 18, Ako ay tsaka 30. nakikiisa dito sa inisyatibo ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. But will I attend? Sincerely, hindi kasi ako yung taong I think many people know by now. Hindi ako kasi yung basta sugod lang ng sugod, punta at ganun eh. I respect our friends from Iglesia ni Cristo. Maari siguro, pero wala akong final na pasya pa kung ako'y pupunta sa Quirino Grandstand. But let me be very clear. I was leading the charge as early as 2024 when I accepted the challenge to run as independent for senator to lead the war on corruption. And I've been consistent in my advocacy then and now and tomorrow, and I'm not going to back out or withdraw from my advocacy against corruption. Mabilis na lang po, pahabol po, no? Kasi sabi nyo kanina, wala kayong tiwala sa ICI, no? Sa tingin nyo, it's a good idea itong kay Congresswoman Laila De Lima na Independent Commission Against Infrastructure Corruption, tsaka yung Independent People's Commission ni Senate President Tito Soto. Umatuloy itong mga to at ma-prioritize ba dapat? Lagyan nila ng partisipasyon ng pribadong sektor. 'Di ba? Lagyan nila ng partisipasyon ng pribadong sektor. Lagyan nila siguro yung galing sa mga business group. Lagyan nila sa mga labor group para naman talaga open and transparent at magkaroon tayo ng full accountability that will lead to the delivery of justice.
Okay. Ay, sorry, attorney. Last na lang talaga. Mahingan lang po namin yung inyong opinion tungkol dito sa sinasabing warrant of arrest na nirelease ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Ano ba yung possible scenario? Ano ba yung dapat nating makita dito? Napakinggan ko briefly yung naging pahayag ni Attorney Israelito Bobet Torion. And I fully concur with him. I do not want to touch on the nitty-gritty of the case because Maricel, alam mo naman pag hindi ko kaso, hindi ako ugaling sumausaw, ayoko. But as a Filipino, bukas ang lahat ng antas ng ating korte. Magsimula ka sa barangay justice system, sa lahat ng piskalya, sa municipal trial court, sa regional trial court, all the way hanggang Supreme Court. Therefore, the courts are functioning, the courts are open 24/7, walang puwang ang pangingialam ng banyaga na magkaroon o mag-exercise ng kanilang jurisdiction sa Pilipinas. Ang Pilipino dapat litisin ng kapwa niya Pilipino at litisin sa korte dito sa Pilipinas at hindi sa The Hague o kung saan man banyagang lugar. Alright, sige po. On that note, maraming salamat po sa inyo, Attorney Vic Rodriguez, for joining us this evening. Thank you, sir. Thank you. Maraming Attorney. salamat, Maricel Chiki. Maraming salamat sa pag-imbita. Magandang gabi.